habang papalapit na yung undas, mas ramdam natin yung presensya ng mga nararamdaman at hindi nakikita. Mula sa mga kwento ng multo sa lumang bahay hanggang sa mga misteryosong tunog sa 10 oras ng gabi. Lahat ng yan, parte po ng ating kultura at paniniwala. Kaya ngayong Halloween week, pasukin natin ang mundo ng kababalaghan sa pamamagitan ng mga karanasan na hindi mapaliwanag. Tutulungan tayo ng isang paranormal investigator na si Hope Resurrection para bigyang linaw ito. Magandang araw po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning po, sir. Good morning po, ma'am. Wala ka bang dalang entity ngayon dito, Wala ha? naman Wala kang po. sinama, ha? Okay, clear tayo dyan. Alright. So bago po ang lahat, gaano katagal na po kayong paranormal investigator? Kailan kayo nagsimula? Bali, nag-start po kami nung nag-under po ako ng Paranormal Philippines 3 years ago na po. Na bali, ang unang meet up ko sa kanila is sa school din po ng UP. Bali, matagal na din po kasi, sir, ma'am, yung Paranormal Philippines. Ang founder po namin dito si Theophilus. Okay. Bali, 2016 pa po siya. Bali, ang up to now po is tumatanggap din po kami ng mga estudyante. Bali, freshly graduate lang po ako sa kanila. Hindi kaya sa pagtanggap ng ganitong pagiging bukas sa ganito, mas lalo ka maka-experience ng mga hindi mo dapat ma-experience na kababalaghan? Kasi po, sir, sa akin, sa experience ko po, ma'am, bata pa lang po kasi ako is experience ko na siya. Kumbaga, sanay na Marami po na. ako eh. Nakakaramdam na po Opo, kayo noon. bali nakikita ko sila, nararamdaman. Bali po, may pang-amoy, may pandinig, at saka nakakakita. Pares tayo, Ganun yung po, mga opo. senses na yun nakikita Opo, yung mga natin. senses po. So ito, kwentuhan mo kami ng mga hindi mo malilimutang experience about paranormal. Bali, isa sa pinaka hindi ko makakalimutan nung 6 years old ako, sir. Kasi usually po sa mga age po na gano'n, bata, up to 13, talagang active but open po yung ESP o yung sixth sense po. Talaga? Bali, nung time na yon is kunyari, eto po yung position na yon. So may kinuha lang ako, pag talikod ko, iba na po yung area. Oh, parang po, dimension, ibang dimension. Napunta po ako kasi up to now po hindi ko siya ma-explain. Okay. Kahit marami na rin pa ako nakausap na mga paranormal or psychic, hindi rin nila. Sinasabi na lang nila sa akin is parang napupunta nga ako sa ibang dimension o may napuntahan ako na portal. Nagsabi Oo. kayo sa magulang niyo noon nung bata kayo? Kasi yung magulang ko din po is may ganung experience. Ito, may kwento ako sa'yo. 6 years old din ako. Sinama ako ng lola ko, head nurse siya sa may QI, Quezon Institute Hospital, dyan sa may E. Rodriguez sa Quezon City, no? So, naglalaro-laro ako sa labas, sa may garden. May isang puno doon, may 3 akong batang nakita na igorot. Yung nakabahag, tapos kulot-kulot sila, may team, ganyan. Tapos tinatawag nila ako para maglaro. Oh my God. Wala namang igorot doon. And then, ayun, hindi ko malilimutan yun kasi bata ako pa eh. Tapos tinatawag ako para maglaro nun. So, ibig mo sabihin, mas bata ka, mas open yung Yes mga... po, opo. Ayon po sa pag-aaral namin sa Paranormal Philippines, saka kahit pag nag-research po, mas open po talaga pag bata. So mas open sila makita na yung mga hindi na kikita ng mga ordinary. Yung nga po yung para, means kasi is beyond, di ba? Hindi po maipaliwanag. Meron po naman. bang pagkakataon na sa investigation nagdadalawang isip kayo o natakot kayo Opo, before doing it or during? Yes po, kasi kahit po sanay ka na po na nakakakita since nung bata ka. Pag isa sa paranormal po na investigation na try namin, isang abandonadong lugar po yun eh. Aha. Bali, ginawa po siyang opisina, pero dati po siyang bahay. Nagkaramdam din po ako ng takot, pero syempre hindi ko po kailan i-show yun eh. Kumbaga sa sarili din ko, kasi matatakot din po yung nasa paligid namin. Okay. So, depende sa entity yan. Baka Yes, may po, malalakas opo. na entity. Pero dito, sa PTV, marami ng kwento dito sa PTV eh. May nakikita po ba kayo ngayon sa studio pagpasok? Oo, may nararamdaman ka ba dito? Yung kanina po, yung pagpasok ko pa lang po sa pinaka-main gate po. Main gate? Ayun, doon na po kasi syempre matagal na rin po to. Tsaka kahit saan naman po, may mga mas nauna pa sa atin eh. Kumbaga nandito na po talaga sila mga earthbound entities na minsan, nung one time nga po is may nakausap ko ako na entity. Ayaw talaga, parang we offer prayer. May mga entities po pala na hindi sila tumatanggap ng prayer. Mas gusto nilang mag-stay sila dito. Pero sinasabi nga po na simbahan na ang mga entity na to is mga demons. Na Right, dapat right. hindi natin sila ine-entertain, hindi natin sila pinapansin. Ini-ignore natin sila. Alright. Merong kaming experience ni Prof. Fifi, no, na ibinahagi last year. Ano pong masasabi nyo dito? Napanood nyo po yun eh. Apo. Oo. Yung
sa una pong video na napanood ko. Yung kay Prof. Yeah. Opo. Bali pareho naman po siyang earthbound entities. Kaya yung kay Sir po kasi is iniisip ko kasi parang ang kwento niya is parang kalaro niya tapos may nakita siyang may hawak na trident yun nga po yung isang entity na to. Ang paliwanag ko, ang tanong ko lang po dun kasi is sa investigation po kasi hindi po kasi pwede mag-conclude agad na nakakita na agad o na-meet niya na agad yon, which is dapat po is kailangan alamin natin baka may history siya o baka nag-create siya na may kalaro siya. So, minsan po kasi baka ganun imagination lang. Baka ganon. Depende po kasi sa interview analysis po through scientific approach po. Okay. Pero yung sa Yung akin, sa'yo po, sir, napanood mo yun? napanood ko sa'yo. Okay. Parang habang pinapanood ko siya, nakapag-channel ako dun Okay. Kaya alam ko po na ay legit to. Legit Okay. siya talaga. Kasi hindi naman po, yung description nyo, bibihira po kasi maka-encounter ng ganong entity. Siyempre, usually, description niya, malaking tao kapre, ganon agad Pero yung sa inyo po, ibang entity po yun. Ang lahi po niya is sa mga duwende. Kasi may mga lahi po sila Yeah. Madam, Iba-iba po paano sila niyo po ba malalaman kung bad spirit ito o good spirit? As individual po is mararamdaman nyo naman po Ramdam. yun. Ako kasi nakaramdam ako ng bad spirit sa scout ano area. yung good spirit? 2 times. Natuwa ka, ganon? Hindi. Two times naramdaman ko sa scout. Nag-CR ako sa Chili's. Bigat. Yes Tapos po. namamadali May ako energy. umihi sa cubicle. Minsan natatakot tayo. Pero ito, iba yung pakiramdam Tapos nagtinginan pa kami ng mom ko, parang iba. Tapos ganun din, sa same area, across naman the restaurant, Amici restaurant, sa loob ng CR nila. And you know, I'm wondering, pa iba-iba din yung mga restaurants na nandun sa area na yun. Nagko-close, tapos may bago na naman mag-open. Parang may relation Usually din po kasi ganun Ganun po yung puntahan ng mga entities na yun. Restaurant, hospital, schools. Kasi po tayo po, naglalabas po kasi tayo ng energy Okay. Malungkot, galit. So, naiiwan po yun. They feed on that. Yes po. Ito, Kaya pala nilalakasan yung ilaw sa music sa mga Opo. areas na medyo mabibigat. Kunyari, pag hindi naman po active po ang ESP natin or ang sixth sense, normal po kasi nakakaramdam tayo ng kilabot. Ayun na nga, gusto ko maintindihan bilang paranormal. Paano ko ba hindi mararanasan to? Dahil sobrang dami na. Kasi sir, kahit ako po tinanong ko sa sarili ko yun Inaral ko po. Kaya po napunta ako ng Paranormal Philippines is to investigate. Ganun din po sa sarili ko. Na ayoko siyang tanggapin kasi nga iisipin sa akin na baliw ako. Dahil nakakakita ako na hindi nila nakakakita. Pero dapat po is i-spread ko po yung light. Nagbigay po ako ng liwanag sa kanila na hindi lahat ng nakikita natin is nakakatakot. Hindi natin sila kailangang katakutan. Magbigay tayo ng katuruan doon sa mga taong hindi pa mas nakakaunawa. Ma'am, panghuli po, kung sakaling makaramdam ng kakaibang presensya o makakita ng mga nakakatakot, ano po ba ang dapat gawin? Unang-una po is keep yung faith po natin. At may mga nagsasabi nga po na mag-pray. Or yung iba, bakit hindi daw nawawala kahit natatakot na nagpe-pray sila, hindi naman nawawala. Kasi po, ang prayer po is nanggagaling po sa puso natin yan. Intention po natin. Kahit po sa mga exorcism, kahit anong sabihin mo dyan na orasyon o dasal, kung hindi po nanggagaling sa puso natin, kahit po yung salita lang in Jesus' name, basta galing po sa puso natin, mawawala po yung takot. Alright, well, maraming salamat po sa inyong oras Thank at you po. hopefully hindi na maranasan ng mga kababayan natin yung mga experiences mo at experiences ko. Ayan, maraming salamat sa ating bisitang paranormal investigator, Hope Resurrection. Maraming salamat. God bless po.